Welcome po sa isang linggo ng pag-ibig here in the Oasis of Love Facebook page, kung saan tuwing linggo, meron kami magandang balita tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo ng pagkabuhay ng Diyos. Pero pakiramdam ng marami na patay pa rin ang Diyos dahil sa mga nangyayari sa buhay nila. Second Sunday na ng Easter, pero ang mukha natin, mukha pa rin Biyernes Santo. Siguro ang ilan sa inyo sasabihin, "Hay nako, tigilan mo ako, Giselle. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Ang dami kong kailangang bayaran. Wala akong trabaho. I'm worried about my business. I'm worried about getting COVID. I'm worried that I cannot pay the hospital if I get COVID. I'm worried for my mom and dad. I'm worried for my family. I'm worried for my children. I am worried." Good news, brothers and sisters. Today's gospel has Jesus bringing us a new gift to replace all our worries, and that is the gift of peace. And He gives this peace not only once in this gospel, not only twice, but thrice. In the Gospel of John this Sunday, nagpakita si Jesus sa isang nakakandadong kwarto kung saan nasa loob ang mga takot na takot niyang mga apostoles dahil delikado ang buhay nila sa mga Hudyo. Nang makita siya ng apostoles, ano ang unang sinabi niya? Ang sabi niya, "Peace be with you." Tapos, pinakita niya ang kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, sinabi niya ulit for the second time, "Peace be with you." Pagkatapos nun, okay na, nawala na ulit siya. Pero nang makita ulit siya ng apostoles, sabi niya ulit, "Peace be with you." So, bale, 3 beses niyang ibinigay ang kapayapaan. 3 beses niyang sinabing, "Peace be with you." Alam niya kasi na punong-puno ng bagabag at pangamba ang kanyang mga apostoles. Kaya't paulit-ulit niyang binigay ang kanyang regalo ng kapayapaan. Kasi masyadong busy ang mga apostoles na nangangamba. Parang tayo. Parang tayo talaga ngayong pandemya. Ang dami nating problema. Ang dami nating iniisip. Ang dami nating pangamba. Sobrang punong-puno na tayo ng negative energy sa ating sistema. Hindi na makapasok ang positive. Hindi na tuloy makapasok ang kapayapaang binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Brothers and sisters, alam ba ninyo na may bagong procedure ngayon para magumot ang COVID-19 sa ospital, aside from Ivermectin? Yan ay ang hemoperfusion. Para siyang dialysis ng dugo. Nililinis niya muna ang dugo mo, lahat ng mga toxins ng dugo mo para mas madaling tanggapin ng sistema mo ang gamot at vitamins para malabanan ng immune system ang COVID-19. Para pumasok ang gamot sa sistema mo, kailangan i-release muna ang toxin sa dugo mo, kaya gagamitan niya ng hemoperfusion. Ganon din ang kalooban natin. Para pumasok sa sistema mo ang kapayapaan, kailangan i-release mo muna lahat ng toxic sa buhay mo, lahat ng worry mo, lahat ng pangamba mo, lahat ng bitterness mo. I-surrender mo yan kay Lord. Alam ba ninyo kung magkano ang hemoperfusion? 45,000 pesos. At hindi lang yan gagawin isang beses, siguro mga 4 na beses para talagang malinis yung dugo mo. Yung paglinis ng kalooban, magkano? Libre lang. You control what you choose to allow in. Again, ulitin ko yun. You control what you choose to allow in you. In the Bible, Ephesians 4 verse 27 says, "Give no place to the enemy." So that means, don't give a place to worry in your hearts. Don't give a place to bitterness, to loneliness. You control what you think about. You control what you choose to allow in yourselves. You can tell yourself, "Hindi ko papayagan ang sarili kong mangamba. I surrender it all to God. Lord, I accept your peace. Oh God, I will avail your promo of peace." Kukunin ko siya. 3 beses din, dahil 3 beses mong ibinigay.
When you worry, the devil will triple what you're feeling. Kaya nade-depress ka, hindi ka makatulog, hindi ka makakain ng maayos. At yan, tuloy dahil sa ginagawa mo, kakapitan ka pa ng sakit. Dahil sa sobra mong pangamba, dahil hindi ka natutulog, hindi ka na kumakain. Worry is making you sick. Loneliness is making you sick. All these negative things are taking up space that you need for good things that you really need for your destiny. So brothers, anong gagawin natin ngayon? Let's breathe in. Breathe in, brothers and sisters. Breathe in into your system all the good things, all the peace that God wants to give you. And what do? We breathe out and release all the toxic energy in our bodies. And now you are about to breathe in again God's peace. Breathe in God's peace. Breathe in God's joy, God's love. And as you breathe out, your toxins are coming out. Breathe out your loneliness. Breathe out your bitterness, your frustration, and just let it all out. Close your eyes, brothers and sisters, and let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, you are in control. You've got me in the palm of your hands, and you will take me to where I am supposed to be. Lord, meron pa ring pangamba at mga problema sa puso. So, I ask you to send down your Holy Spirit and wash it away. Fill my life with goodness. Fill it with peace that surpasses all understanding. And this we ask in Jesus' name. Amen. Laging isa puso ang salita ng Diyos na ito. Do not be anxious, but in everything, lift it up in prayer and petition with thanksgiving. And present your requests to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Philippians 4, verse 6-7.